may humihila na naman sa ulo ko na lumingon sa likuran. Gulong-gulo na ako. Hindi ko makontrol ang sarili ko at dahan-dahan nga akong lumingon. Walang tao. Wala ring anino. Napabuntong hininga ako. Salamat na lang wala akong nakitang kakaiba ang nasambit ko sa sarili ko. Tahimik ang buong kwarto. Walang sinuman ang nandoon maliban sa akin. Ang paulit-ulit kong sinasambit upang kumbinsihin ang sarili ko na wala akong dapat ikatakot. Guni-guni ko lang ang lahat hanggang sa may narinig akong mahina, parang malamig na hangin na bumulong sa likod ng tainga ko. Nahuli ka na. Nanigas ako sa sobrang gulat. Hindi ako makagalaw at ayaw ko nang lumingon ulit sa likodan ko. Iba na talaga ito. Dahan-dahan kong itinaas ang phone ko at sinubukang aninagin sa screen nito ang refleksyon ng paligid. Ang likuran ko, wala naman akong nakita. Pero naibaba ko na ang phone ko nandun. Meron kang imahe nakatayo sa likodan ng kama ko. Malapit sa pinto. Hindi ko siya maaninag. Pero alam kong nakaharap siya sa akin. Hindi ko magalaw. Hindi nagsasalita. Nakatitig lang siya. Sa sobrang gulat, nabitawan ko ang phone ko. Nahulog sa sahig pero hindi ko na binalikan. At nakayuko akong sumibat ng takbo palabas sa kwarto. Hindi ko na naisip kung anong mangyayari. Basta makalabas ako sa kwartong iyon. Pagdating ko sa sala, tahimik. Madilim pero may bahagya akong napansin. Nakabukas